Una sa lahat, mini dump truck sa Negros Occidental tumaob. Humandusay sa kalsada ang ilan sa mga tumilapong sakay ng truck. 5 sa kanila ang patay. Ang ugat na aksidente, abangan! Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tinanggihan si Duterte, Australia hindi raw tatanggapin si dating Pangulong Digong kung palalayain siya ng ICC. May basbas ni PBBM. Mga testigo laban kay Duterte tutulungan ng Administrasyong Marcos na makamit ang hustisya. At bantay petrolyo matapos sa malaking taas presyo, diesel at gasolina, magro-rollback naman. Tumanggi ang gobyerno ng Australia na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya man ay pansamantalang palalayain ng International Criminal Court o ICC. Ayon yan sa isang source. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pakidetalye ang sinabi ng source. Yes, Jiggy, kinumpirma nga ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na manatili doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kung sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o mula sa pagkakakulong nga sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Sabi pa nga ng source, hindi raw ikukonsidera ng gobyerno ng Australia ang request nga ng kampo ni Duterte. At ito na nga ang sinasabi nga ng gobyerno ng Australia ay dapat ang ICC ang magdesisyon kaugnay ng interim release ni Duterte alinsunod doon sa Rome Statute. Jiggy. At Camille, konfirmasyon ba ito na ang dahilan nga ng biyahe ni VP Sara kamakailan sa Australia ay para hilingin umano sa kanilang gobyerno na tanggapin doon ang kanyang ama? Jiggy, matatandaan na nagpunta nga sa Australia si Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo. Ang sabi niya, ito ay para sa personal visit at nakita nga natin na dumalo siya sa isang Free Duterte rally na inorganisa ng mga OFW sa Melbourne. Pero sinubukan pa rin ni VP Sara na makipag-usap sa Australian Foreign Minister na si Penny Wong para nga iparating sana yung sitwasyon ng kanyang ama dito nga sa ICC detention, pero hindi nga ito natuloy dahil hindi raw available ang opisyal. Gigi. At ano naman kaya ang dahilan kung bakit hindi pumayag ang Australia na maging host country ni Duterte? Alam mo, Jiggy, hindi masabi ng ating source kung ano nga yung posibleng dahilan kung bakit hindi pumayag ang gobyerno ng Australia rito. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang ICC kaugnay ng interim release ng dating Pangulo, pero tinutulan na ito ng Office of the Prosecutors ng ICC at syempre yung kampo ng drug war victims. Gigiit ng mga tutol sa interim release ni Duterte, kailangan siyang manatili sa ICC detention para matiyak ang pagdalo niya sa paglilitis at syempre para hindi rin daw malagay sa peligro ang mga testigo. Balik sa iyo, Gigi. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. May basbas ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa ng Malacanang, hindi man direkta, nakikipagtulungan na ang ating pamahalaan sa ICC. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Marcel Halili. Marcel, ano pa ang sinabi ng palasyo kaugnay ng mga testigo laban kay dating Pangulong Duterte? Gigi, malinaw yung sinasabi ng palasyo, kapwa Pilipino ang mga tatayong testigo tungkol dito sa EJK issue o yung kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kapag kapwa Pilipino, kailangan daw itong tulungan. Ang sinasabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang sinasabi naman daw ng Commission on Human Rights ay katulad din ng stand ngayon ng gobyerno na kahit na ano pang circumstance nitong testigong ito, mapa-abroad man, mapa dito sa Pilipinas, kailangan silang bigyan ng proteksyon. At ito rin naman daw ang gustong mangyari ng Pangulong Bongbong Marcos, ang masiguro na mabigyan ng hustisya ang sino man na dapat makatanggap ng hustisya. Although sinasabi nga niya na hindi naman direktang nakikipagtulungan ang Malacanang sa International Criminal Court, kahit pa binibigyan o bibigyan ng proteksyon ng Department of Justice ang mga testigong ito. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
it can be said that it is indirectly cooperating with the ICC, but the primary intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. At Maricel, may komento na ba ang palasyo sa pagtanggi ng gobyerno ng Australia na kupkupin ang dating Pangulo sakaling mapagbigyan ng ICC ang kanyang interim release? Jiggy, sa ngayon wala pang ibinibigay na komento ang Malacanang tungkol din sa sinasabi na pagtanggi ng pamahalaan ng Australia na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although matatandaan natin na nitong mga nakalipas na araw ay tinatanong din ng Malacanang Palace si Vice President Sara Duterte kung ano bang naging layunin niya sa pagbisita dyan sa Melbourne. Kung personal ba ito o pang-official daw na function ang ginawa dyan ni VP Sara, because if it's official function, obligasyon daw ni VP Sara na magpaliwanag sa taong bayan kung ano yung kanyang mga accomplishments. Maliban dyan, wala nang idinagdag na pahayag pa ang Malacanang sa ngayon. Jiggy? Anong reaksyon ng Malacanang sa payag ni VP Sara na hindi siya pro-China at wala siyang kinikilingan na kahit anong bansa? Alam mo, ang sagot dyan, Gigi, ni Undersecretary Claire Castro, ang sigurado raw siya si Pangulong Bongbong Marcos pro-Philippines. At kapag daw pro-Philippines, malinaw din daw ang posisyon ng Administrasyong Marcos na kahit anong mangyari, wala siyang isusuko na anumang teritoryo ng Pilipinas sa kahit na anong bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Matapos ang magkasunod na big-time oil price hike, posible naman magka-rollback sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy, posibleng higit 2 piso ang bawas presyo sa litro ng diesel at kerosene habang higit piso naman sa litro ng gasolina. Ang posibleng rollback ay bunsod ng ceasefire ng Israel at Iran na nagpababa sa presyo ng krudo sa world market. Sa gitna ng ceasefire, nagbanta ang Iran na gaganti sila kapag muli silang inatake. Ayon sa kanilang supreme leader, magiging target nila ang ibang base militar ng Amerika sa Middle East. Anya, walang mapapalang Amerika sa pakikisali sa gera. Matatanda ang inatake ng Amerika mga nuclear site ng Iran. Gumanti naman ng Iran at inatake rin ang military base ng Amerika sa Qatar. Pero naharang ng air defense system ng Qatar ang mga missile. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na nagkasundo sa ceasefire ang Israel at Iran. Bago nito, 12 araw na inatake ng Israel at Iran ang isa't isa. Ang ugat ng gulo ay ang pag-atake ng Israel sa nuclear facilities ng Iran. Susunod, hiling ni VP Sara na ibasurang impeachment case laban sa kanya sinagot ng prosekusyon. At Pinay tennis sensation Alex Ayala pasok sa semifinals ng Eastbourne Open. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Punto por puntong sinagot ng prosekusyon ang hiling ng kampo ni VP Sara na ibasurang impeachment case laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng House Prosecution Panel? Ng House Prosecution na basura o scrap of paper itong mga sagot nga ni VP Sara. Halata raw na ayaw ni VP Sara na magkaroon ng paglilitis
Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Odi Bukoy, walang batayan itong mga inilahad na mga grounds for dismissal ni VP Sara. Kaya dapat hindi na raw ito pansinin ni hindi nga raw itinanggi ni VP Sara na merong nagtangkang i-suppress o pigilan yung paglabas ng mga dokumento mula sa Commission on Audit. Tinanggi rin ni VP Sara na sagutin niya yung tungkol dito sa paggasta ng 125 million of confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Gayun din yung pagpapaliwanag nga doon sa mga dokumento na umano yung mga fictitious, yung mga nakatanggap ng mga confidential funds. Kaya para sa prosecution, tingin nila parang umaamin na rin si VP Sara sa mga aligasyon. Narito ang pahayag ni Atty. Bukoy. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh. Hindi bloodbath, bubble bath. At 3 grounds ang nilatag ni VP Sara para ipabasurang impeachment case. Anong sagot ng prosecution dyan? Pinalmahan nga yan ng prosecution mo, particular na nga yung sinabi ni VP Sara na wala namang dapat sagutin dahil ni-remand o binalik yung articles of impeachment ng Senado sa Kamara. Ayon sa prosecution, mali ito dahil una, sinabi nga ng Senado nung nagpadala sila nitong writ of summons kay VP Sara, kalakip yung articles of impeachment. At sinagot pa nga niya ito, di ba? Pangalawa, itong nagkaroon ng kumbaga resolution o nagkasundo itong Senado, yung impeachment court na hindi ibig sabihin nung pagre-remand o pagbabalik ng articles of impeachment sa Kamara ay tina-terminate na rin itong articles of impeachment o yung proceedings. Kumbaga, ibig sabihin ayon kay Atty. Bukoy, buhay na buhay ang articles of impeachment. Nauna na rin sinabi ni VP Sara na na-violate daw yung 1-year bar rule at hindi rin daw siya nagkaroon ng due process. Paglilinaw ng prosecution, nag-iisa, tanging isa lamang na impeachment complaint ang na-initiate. Ito yung 1/3, pirmado ng 1/3 ng mga mambabatas, nilagdaan nila, suportado na higit 200 ng mga mambabatas. At yan po yung sinumite ng Kamara sa Senado noong February 5. Ito lamang. Dito pa lamang daw po dapat mag-umpisang magbilang ng 1-year bar rule. May patutsada rin si Atty. Bukoy dito nga sa sinabi ni VP Sara na walang pruweba ng kontrata nung magbanta siya na kumuha siya ng mag-assassinate kina President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Narito ang kanyang pahayag. Yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. At Marian, kung sakaling pagbotohan naman ng mga senator judge na i-dismiss yung impeachment case, may plano bang gawin ang prosecution tungkol dito? Yes, Gigi, ayon nga kay Atty. Buko, maaaring dalhin nila ito sa Korte Suprema. Pero sana raw ay hindi na sila umabot dito. Umaasa sila na tutuparin ng senator judges yung kanilang constitutional duty at magkaroon muna ng paglilitis bago maglabas ng hatol. Ayon pa nga, babalang nga ni Bukoy, kung maaari daw itong mangyayaring pag-dismiss ng kaso at mawawala ng bisa itong saligang batas, there might be chaos. Maaari daw magkaroon ng gulo. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Gigi. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Para ihatid ang nangungunang balita sa sports, makakasama ulit natin ang kapatid nating si Denise Tan. Denise? Thank you, Jiggy. Pasok na sa semifinals ng Eastbourne Open sa United Kingdom si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Tinalo ni Alex ang pambato ng Ukraine na si Diana Yastremska. Dinomina ni Alex ang kalaban sa 6-1, 6-2 na panalo. Sunod na makakalaban ni Alex si Varvara Gracheva ng France. Dahil sa magagandang performance, kumakailan umakyat sa number 68 ang pwesto ni Ayala sa world rankings at ito na ang pinakabago niyang career high.
Game 2 ng PBA Philippine Cup Semifinals. Naghaharap ngayon ang sister teams na Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Susubukang bumawi ng SMB matapos matalo sa Game 1, 73-71. Malaking relief para sa Beermen na cleared sa kahit anong injury ang star player nilang si Junmar Fajardo. Nakaramdam ng pananakit sa binti si Abay noong Game 1 pero nang magpa-check up ay maayos naman ang kanyang kondisyon. Sunod na maglalaban mamaya ang Grand Slam seeking TNT tropang 5G at Rainer Shine Elasto Painters. Lamang na sila ng isa sa katapat nilang Rainer Shine. Tiwala raw si TNT guard RR Pogoy sa talent ng team para makamit nila ang kanilang goal. Susunod, 5 patay sa pagtaob ng isang dump truck. At lalaki kritikal matapos tuklawin ng kobra. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagsumiti na ng kontra salaysay sa ombudsman ng kampo ni VP Sara kaugnay sa questionable manong paggastos ng confidential funds. Dumalo naman ang bise sa panunumpa ng kanyang kapatid na si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, sino-sinong dumalo sa outtaking ni Vice Mayor Baste at siya ba ang aalili sa kanyang ama bilang mayor? Gigi, bukod kay VP Sara, present din sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Pinangunahan ng oath-taking ceremony ni outgoing Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Kaninang umaga, pinangunahan din ng BC ang oath-taking ng elected officials sa Samal Island sa Davao del Norte. At sa isang ambush interview, sinabi nga ni VP Sara na magiging acting mayor ang kanyang kapatid na si Baste sa lungsod. Narito ang kanyang pahayag. Simula yung term ng mga newly elected officials natin noon ng June 30. Kung ang mangyayari, ang senaryo ay hindi maka-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte as mayor ng Davao City ay magiging acting mayor yung vice mayor ng Davao City. Samantala, nakasumiti na ang mga abogado ni VP Sara na sina Attorney Paul Lim at Attorney Michael Pua ng kanyang counter affidavit sa Ombudsman. Kanina, pinagpapaliwanag ng Ombudsman ang Vice Presidente kaugnay sa questionable umanong paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang dagdag na detalye mula sa kanyang defense team kaugnay sa isinumiting counter affidavit. Balik sa iyo, Gigi. Ulat ni Bril Montalvo mula sa Davao City. Age is just a number para kay pambansang kamao Manny Pacquiao sa nalalapit niyang laban sa WBC welterweight champion Mario Barrios. Naniniwala raw si Pacman na kaya niyang agawin ang championship belt kay Barrios sa kabila ng 16-year age gap. Hindi na raw bago para kay Pacquiao ang lumaban sa mga mas bata at mas malaking boxer. Tulad halimbawa ni Keith Thurman na natalo niya noon sa kabila ng 11-year age gap. Kasalukuyang nagte-training si Pacquiao kasama ang kanyang longtime coach na si Freddie Roach. At yan muna ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Denise Tang. Narito mabilis na pasada sa iba pang balita. 5 ang patay habang nasa 20 naman ang sugatan matapos tumaob ang isang mini dump truck sa Silay City, Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, galing ang truck sa isang planting activity sakay ng 24 na pasahero nang bigla itong mawalan ng preno. Hawak na ng mga pulis ang truck driver habang iniimbestigahan ang insidente. Sa pool naman sa video ang habulan at trambulan ng mga kabataan sa Lucena City sa Quezon. Ayon sa uploader, may hinintay lang siya sa gilid nang biglang magkagulo. Wala naman natanggap na report ang PNP Lucena. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos mag-Facebook Live habang nagtatarian ng shabu sa Mabalacat City, Pampanga. Umabot sa mga pulis ang video at agad inaresto ang suspect. Nadakip din ang 2 pa nitong kasamahan na naaktuhan namang gumagamit. Critical naman ang lagay ng isang lalaki sa South Cotabato matapos matuklaw ng kobra. Ayon sa mga otoridad,
Naglalakad lang umano ang biktima nang bigla siyang tuklawin ng ahas. Ginagamot na siya sa ospital. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat.